Ngayong wala na sa gabinete si Vice President Sara Duterte, ano kaya ang pwedeng maging papel niya sa gobyerno? Marami pa rin pwedeng gawin ayon sa isang analyst bukod sa hindi na niya kailangang umayon sa mga pulisiya ng administrasyon. Nakatutok si Ian Cruz. Ang tanong na hindi pa rin nasasagot, anong dahilan kung bakit biglang nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte? Kanina, kinumusta ko sa pamamagitan ng text si VP Sara. Ang matalinhagang tugon niya, isang Bible verse ukol sa mas matatag na plano ng Panginoon magpakailanman. Ayon sa ilang mga source sa DepEd, hindi nila nakita sa Central Office sa Pasig City ang bise mula kaninang umaga hanggang bago magtanghali. Hanggang kaninang hapon din ay wala raw sa Office of the Vice President sa Mandaluyong si VP Sara ayon sa isang source doon. Ang sabi ng bise, magsisilbi siya bilang Education Secretary hanggang sa July 19 para magkaroon ng maayos na transition sa magiging kapalit niya. Ang Teachers Dignity Coalition nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na ang italagang susunod na Education Secretary ay hindi politiko para hindi raw makaladkad sa away politika ang DepEd. Kanina, nasa Surigao si Pangulong Marcos para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Kapag nawala na sa gabinete si VP Sara, ano na ang kanyang magiging bagong papel sa gobyerno? Nakasaad sa konstitusyon na sakaling mamatay, maging permanently disabled, matanggal sa pwesto o magbitiw sa tungkulin ang nakaupang Pangulo, ang Vice-Presidente ang magiging Pangulo at magsisilbi sa nalalabing termino. Bukod dito, wala nang ibang nakasaad sa saligang batas na responsibilidad ng Vice President. Kaya naman sa mga nagdaang taon, may mga tumuring sa posisyon bilang spare tire. Pero ayon sa political analyst na si Professor Aris Arugay, wala man daw sa gabinete, marami pa rin daw pwedeng gawin ng bise. May nakikita tayong mga advokasya niya o mga issues na malapit sa kanya, no? Katulad ng seguridad, katulad ng paglaban sa communist insurgency, peace and order. Marahil baka doon mabaling yung kanyang atensyon, ngunit nakadepende to, no, kung how much resources o budget ang ibibigay sa kanya ng ehekutibo at lehislatura. Nakita natin no nakaraang administrasyon hindi masyadong binibigyan ng resources, no, yung Office of the Vice President under VP Leni Robredo, kaya kailangan niyang magkaroon ng ibang creative at innovative ways of mobilizing resources. Mas malaya na rin daw si VP Sara na lumihis sa pulisiyang nais na administrasyon. Kasi dati ang kritisismo sa kanya, bakit iba yung posisyon mo? Miyembro ka ng gobyerno mismo, no? Bilang miyembro ng gabinete. Wala na yon dahil ang kanyang mandato na lamang ay maging Vice President, which in our Constitution is simply constitutional success. Maaari lamang daw magbago ang mandato ng bise kung papaguhin ang konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pag-graduate sa kahirapan ng layo ng 4-piece program, posibilidad na napatunayan ng 4,000 beneficiary na ganap ng lisensyadong guro. Ang iba top-notcher pa. Ang pag-asang hatid nila sa pagtutok ni Mariz Umali. Nang unang mapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-piece beneficiaries ang kanyang pamilya noong taong 2012, 11 anyos pa lang si Jonah at nasa elementarya. Ngayon, hindi lang siya basta college graduate, kundi lisensyadong guro na rin matapos makapasa sa licensure examination for teachers. Ang saya po, tsaka parang lahat ng puyat na na ginugol ko sa pagre-review po, worth it po. Kwento niya, malaking tulong ang pagiging 4-piece beneficiary dahil bukod sa health at rice allowance, meron dagdag na allowance para sa bawat estudyante sa pamilya na hanggang senior high. Mas na-motivate po ako mag-aral at magtapos ng pag-aaral. Ayoko pong sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng 4-piece. Sa pagsisimula niyang mag-apply sa trabaho, hindi lang pangarap ni Jonah ang madudugtungan. Matutulungan ko na po yung dalawa ko pa pong kapatid na sumunod sa akin. Nagaya ko makapagtapos na rin ng pag-aaral. At makagraduate na po sa 4-piece program para po maibigay naman po sa ibang tao yung oportunidad.
Isa lamang si Jonah sa mahigit 4,000 4-piece monitored children o yung mga nasustentuhan ng 4-piece nung nasa elementarya at high school na ngayon ay puro mga lisensyadong guro na. At alam niyo bang 6 sa pasok sa top 10 ng elementary at secondary level licensure exam for teachers ay kasama rin sa 4-piece monitored children? Kabilang na ang top-notcher na si Kane Jevy Rose Cervantes na ang pamilya ay naging bahagi ng 4-piece mula 2014 matapos bagyuhin ang kanilang kabuhayan. Sa lahat po ng mga 4-piece beneficiaries ngayon, minsan parang mawawalan ka na ng pag-asa kasi feeling mo parang like ang hirap i-break ng cycle of poverty. You work hard enough kung gusto mong mag-proceed po ng college. Marami na po rin kasi tayong programa na so if kinaya ko, sigurado ako na kakayanin mo rin. Ngayon, kabi-kabila na raw ang offer ng trabaho kay Kane. Isang itong inspirasyon sa amin para mas ma-improve pa ang programa, mas maabot pa ang mga tunay na nangangailangan. Anong talagang binibreak natin yung intergenerational cycle ng poverty. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Bukod sa sikat na mga pasyalan at chance encounters sa mga sikat na K-drama at K-pop stars, may iba pang dahilan kung bakit dinarayo ang South Korea. Ang street food trip na sinubukan ni Sandra Aguinaldo sa tulong ng mga nasalubong niyang Pinoy roon. Narito ang nakatatakam niyang pagtutok. Pagkagat ng dilim sa Seoul, South Korea, nagliliwanag naman ang mga ilaw sa tila di natutulog ng Myeongdong District. Kilala ito hindi lang sa shopping kundi pati sa street food. Saan man tumingin, tawag pansin ang iba't ibang uri ng pagkain. Kaya naglakad-lakad muna ako hanggang makasalubong ko ang ilang Pilipino. Ano tawag? Tanghulo. Tanghulo. Itinuro nila ang tindahan ng tanghulo o fruit candy. I'll try maybe this one. This one. Mix. Ito naman mix. Merong grape, strawberry, parang orange. Ayan. Tapos binalot na asukal. Caramelized syrup. Ano siya? Pinaghalong maasim tsaka matamis. Yung ubas. Sa itinerary ng magkakabarkadang ito, kasama talaga ang street food trip. Kasi nakikita lang kasi namin siya dati sa K-drama. Tapos parang nakikurious kami na parang ba lang. Parang ang ganda naman ma-feel. Ma-feel din namin yung nakikita namin sa TV. Maybe yung ambience. Kasi iba yung feeling kapag nasa ibang bansa ka na kinakain mo yung food na nakikita mo lang sa TV. Sa dami ng paninda, fish cake, tapos yung chicken skewers, tapos yung egg na parang bread. dapat konti-konti lang ang tikim para makarami. Lalo't may ilang vendor na maparaan sa paghahatak ng customer. Ito yung burning beef steak dito sa Myeongdong. Kaya siya mabenta, may kasamang performance nung nagtitinda. Malambot yung baka, tsaka tamang-tama yung timpla niya. Merong buong pamilya ang nagsasalo. Level up ng konti, yes. So, yeah. At the same time, yung food niya hindi nalalayo sa restaurant. Ayan, sa mga restaurant at sa Philippines na medyo may kamahalan ng konti pero pasok naman sa budget. Yeah. Ang batang ito naman ang nagpakilala sa akin ng Weri Gamja o tornado potato. Sarap talaga. Bago matapos ang gabi, hindi ko pinalampas ang isang kilalang Korean dish. Ito yung tteokbokki. Very famous. Very famous. Korean tteokbokki and best friend, fish cake. Ayun daw, mag-best friend daw sila. Korean tteokbokki and the fish cake. Ang anghang. Hayaan mong masurpresa ka. Kasama yon sa hindi malilimutang karanasan na makilala ang ibang kultura sa pamamagitan ng kanilang pagkain.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Giving K-drama and Oppa vibes ang ilang eksena sa upcoming Barda film na That Kind of Love. Maraming nga raw memorable scenes sina Barbie Fortesa at David Licauco sa South Korea na malayo sa pagbibidahang family drama na Pulang Araw. Makichika kay Lars Santiago. Trailer pa lang. Are you free today? Kaya nga ako nandito, di ba? Umaapaw na kilig na ang hatid ng pelikulang That Kind of Love ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Naniniwala sina Barbie at David na malaking factor ng kilig ang South Korea na location nila sa maraming eksena. Very romantic ang Korea. Kaya siguro pinili rin ng Pocket Media ang Korea to be one of our locations kasi ang dreamy niya kumbaga ang dali na niyang pag-shootan kasi romantic na yung location itself. Sabi ko nga sa Korea, if I were to describe it, parang lahat ng places doon parang artistic. Oo. Artsy. Tapos ang ganda ng mga ilaw, like even yung mga river, may ilaw. Yes. Tapos yung vibe, tapos malamig pa. Marami nga raw silang kinunang eksena sa Korea na sobrang memorable. Meron kasi kaming pinuntahan na parang sobrang taas na restaurant. Anong tawag doon? Parang sky view garden restaurant, ganyan. Na parang, I remember, sobrang exclusive ng restaurant na yon. And for us to be part of that scene, para gawin namin yung eksenang yun sa ganong kagandang location, sobrang overwhelming din for the both of us. Natutuwa rin sina Barbie at David dahil nabibigyan sila ng magkakaibang klase ng role sa bawat project na kanilang ginagawa. Ibang-iba raw ang mga karakter nila sa That Kind of Love kumpara sa role nila sa Pulang Araw na malapit na ring mapanood sa GMA Prime. Kasi si Adelina, pinabata ko talaga siya eh. Dito, mature na si Mile, sophisticated na siya. Sa Pulang Araw kasi, do I choose my family, my loved one, or my country? And sa movie naman na ito ay talagang sobrang taas ang tingin ko sa sarili ko na hindi ako makahanap ng taong mamahalin ko, di ba? So, until I meet si Mila. Sa halos araw-araw na pagsasama ni na Barbie at David, Hindi naman mawawala rin yung love and care mo sa katrabaho mo, especially if everyday kayo magkasama, hindi ba? Kasi inevitable yan eh, since palagi kayo magkasama, di ba? Makikita mo, madidiscover mo yung weaknesses niya, makikita mo yung strengths niya. So alam mo kung alin yung mas ibuboost mo, alin yung mas iha-hype mo, yung susuportahan mo, di ba? I super care about her dahil syempre, we're really good friends. So, yeah. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.